umalis ka na, baka ipaganon ka. Actually, first-hand information naman to kasi nanggaling to kay VAD, kay Armandin, pinanood ko. Oo. And you know what? Kung ano yung realization ko dito, money talks. Money is everything. Gusto yun, open secret naman talaga yung ginagawa ng mga vloggers ni VP Sara Duterte, the way na ipagtanggol nila, kasi it is because of money. I have a friend, nagtatrabaho sa isang media outlet ng Duterte Camp. Alam niyo kung magkano yung offer doon? Sa akin, inoferan ako 70,000. Tapos plus 70,000 sa sweldo ko per month, plus 30,000 na allowance plus kondo. Ganun kalaking mag-offer. Diba? Maliban pa dun, meron pang ibang offer. Naranasan ko na din na ma-offera na ipagtanggol ko sa ganito, ganyan. Pero hindi ko ginawa. Open secret na yan kung ikakanta ko yung mga politiko na mga nagbabayad. Naku po, oo. Ang dami kong resibo, mga minamahal na nung eleksyon, ipagtanggol ko daw sa gato ganyan, pero tinanggihan ko. Sabi ko, ipagtatanggol kita kapag gusto kita. Pero pag ayaw ko sa'yo, ayaw ko. Kahit bayaran mo ko ng 1,000,000, hindi ko gagawin. Kasi labag sa kalooban ko. Hindi ko kaya yun. Yung ipapakain ko sa pamilya ko galing sa bayad ng politiko, magtrabaho na lang ako. Kaya ka ba YouTube channel ako eh. Monetize naman yung YouTube ko. Sumusweldo naman ng okay naman, sapat naman. Dahil tinutulungan nyo naman ako sa pamamagitan ng pag-like, ng pag-share, diba? Malaking pasasalamat na sa akin yun. At nabibigyan ako ng opportunity kahit papaano na kumita. Kahit man lang maliit, basta purong pawis. Pinagpawisan ko, pinaghirapan ko. Gets ninyo? Kaya kami, ito, sipag lang. Ito, nag-online selling si Mima. Nagbebenta ako ng bags, nagbebenta ako ng sabon para lang may extra income ako. 'Di ba? Nagsi-sales stock ako dito sa mga lipstick, mga pangkilay para lang mayroon akong maipakain sa pamilya ko plus YouTube. 'Di ba? Hindi ako katulad ng mga vlogger ni Sara Duterte na binabayaran. Nakakaloka. 'Di ba? Alam niyo, okay na lang na tawagin ako na may utang kaysa tawagin ako na bayarang vlogger.